Apihin man ako at laitin ng buong mundo. Lahat ng pagsisikap gagawin ko upang magtagumpay sa buhay. Tagumpay na hindi lamang para sa akin, kundi para sa lahat. Mr. Romantiko. Kumusta po kayong lahat, mga giliw naming tagapakinig? Inaanyayahan ko po kayong pakinggan ang pagsasadula ng mga liham kasaysayan ng pag-ibig na padala ng ating mga taga-subaybay at bibigyan buhay ng inyong mga paboritong bituin sa radyo. Mga kasaysayang nagtatampo ng mga pusong sugatan, mga pusong suwi, at mga pusong punong-puno ng pagmamahal. Lahat pong yan sa loob ng kalahating oras dito sa ating tulang. Mr. Romantiko. Mami? Umiiyak kayo? Hindi, Natalie. Bago po ako lumapit sa inyo, napansin ko na malungkot kayo na nakatungo doon sa bintana. Napapaluha pa kayo. Sino bang tinatanaw nyo? Si Juan pala na nagdidilig ng halaman sa labas ng bakuran. Umagang-umaga pagising pa lang niya. Hindi ba siya nag-aalmusal? Kung ano-ano na ang kanyang ginagawa. Para masunod ang utos niyo ni Joel, para hindi kayo magalit sa kanya, para hindi niyo siya saktan. Mami! Lahat ginagawa ni Juan para mapalapit siya sa inyo ni Joel. Para ituring niyo siyang kapatid. Pero sa kabila ng mga pagsisikap niya, ng mga kabutihang kanyang ginagawa, matabang pa rin ang pakikitungo niyo sa kanya. Pinagsasalitaan niyo siya ng masakit. Sinasaktan, inaapi. Kaya naawa ako kay Juan. Awang-awa ako sa kanya. Bakit kayo maaawa sa kanya? Hindi niyo naman siya tunay na anak. Natalie! Yun ang pinagtataka namin ni Joel. Ang kinasasama ng loob namin. Hindi niyo kadugo si Juan, hindi niyo siya tunay na anak. Anak siya ni Daddy sa labas. Kung tutuusin nga, hindi kayo dapat pumayag na tumira siya dito sa atin at makasama niyo sa isang bubong. Ang buhay na tagapagpaalala ng pagluloko sa inyo ni Daddy noon. Pero kayo pa mismo ang humikayat kay Daddy na ipisan siya sa atin? Yung anak niya ang bastardo? Na mula nung dumating dito sa atin, palagi na lang madalas yung asikasuhin? Ang madalas yung kampihan? Na parang siya yung tunay niyong anak, kami ni Joel hindi! Anak! Masisisi niyo ba kami ni Joel na hindi magdamdam? Masisisi niyo ba kami magkapatid na hindi magselos kay Juan na sampid lang sa pamilya natin? Masisisi niyo ba kami? Juan? Mag-almusal ka na muna. Mamaya na po, Mami. Tatapusin ko lang po ang paglilinis ng mga sasakyan. Mag-almusal ka na muna at baka mamaya malipasan ka ng gutom. Kasi po, Kasi baka magalit sa'yo Ate Natalie at Kuya Joel mo. gusto ko lang po kasing tapusin muna yung mga inuutos nila sa akin. Anak, kung tutuusin, hindi ka dapat gumawa ng mga pinagagawa sa'yo ng mga kapatid mo. Hindi ka kasambahay rito. Hindi ka ibang tao. Kapatid ka nila, kadugo ka nila, kapamilya namin. Hayaan niyo na po sila, Mami. Kaya ko naman pong gawin ng mga inuutos sa akin ni na Kuya Joel at Ate Natalie. Oo, kaya mo. Pero nakikita ko nahihirapan ka. Na kung tutuusin, hindi dapat, hindi tama. Mami, Anak, pasensya ka na sana sa mga kapatid mo, ha? wala po kayong aalalahanin sa akin, Mami. Naiintindihan ko naman po sina Kuya Joel at Ate Natalie. Tama naman po sila. Sampid lang po ako sa inyong pamilya. Hindi ka sampid sa aming pamilya, Juan. Kadugo ka, anak ka ng iyong daddy. At tunay na anak ang turing ko sa iyo.
Tunay na magulang rin po ang turing ko sa inyo, Mami. Juan, huwag ka mag-alala. Matututuhan ding tanggapin ng Ate Natalie at Kuya Joel mo na kapatid ka nila. Makakagaanan ka rin nila ng loob. Mapapamahal ka rin sa kanila. Iyan din po ang ipinapanalangin ko, Mami. Ang matanggap po akong kapatid ni na Kuya Joel at Ate Natalie. Ang matutuhan po nila akong mahalin. Dahil gusto ko pong matikman ang pagmamalasakit at pagmamahal ng mga kapatid. Uhaw po ako, Mami. Uhaw na uhaw po ako sa pagmamahal ng mga kapatid. Kuya Joel, nagawa ko na yung mga inuutos mo sa akin. Dapat lang, Juan. Baka may gusto ko pang iutos. May isa akong gusto na sana nung pa ginawa. Ano yung Kuya Joel? Sabihin mo. At kahit anong iutos mo, susundin ko. Anong gusto mong gawin ko? Gusto ko, lumayas ka na rito. Kuya Joel? Lumayas ka na! Juan? Umiiyak ka ba? Ate Pia? Ate? Inapi, sinaktan ka na naman ba ng mga kapatid mo sa ama? Kaya tumawag ka sa akin? Hindi. Baliwala naman sa akin kahit apiin nila ako at saktan. Sanay nang masaktan ang katawan ko. Sanay na ako sa pagmamalupit at pananakit sa akin ng inay at titay Bert nung kasama pa nila ako. Ang masakit sa akin, Ate Pia. Kahit anong pagsisikap kong mapalapit kina Ate Natalie at Kuya Joel, mabigat pa rin ang loob nila sa akin. At ang gusto nila, lumayas ako. Sabik na sabik ako matikman ng pagmamahal ng mga tunay kong kapatid, Ate Pia. Pero kailan ko kaya matitikman ng pagmamahal ng mga kapatid ko sa ama? Kailan kaya ako makakatikim ng pagmamahal na labis-labis kong kinasasabikan? Kala ko kung bakit biglang bumuka ang paligid. Napadaan ka pala, Cynthia. Oh, siyempre, Dado. Alam mo naman, pumunta ako sa beer house na may pawis. Maglaway ka. Kahit naman anong klaseng pabango ang gamitin mo, lutang pa rin yung pagkagurang mo. Bastos na ito, ah. Saan ka kita? Hoy, wag. Kasi kapag sinampal ako ng babae, hinahalikan ko. Sakto lang. Para diretso na tayo sa kama. Hoy, di bali na. Buti kung ikaw si Pia. Mahilig ka sa sariwa, ah. Abay, natural. Sariwang damo ang kursunada ng matandang kabayo. Wala ka namang datong. Hoy, huwag mo ako maliitin. O bakit? Totoo naman yung sinabi ko. Oo, ngayon, wala akong dato. Pero bukas makalawa, baka tapalan ko ang mukha mo ng pera. Saan ka naman kukuha ng pera? Wala ka namang kayod. Secret. Ay, buisit. Buisit ka. Sayang lang ang oras ko sa'yo. Diyan ka na nga. At nang makarami ako ng tip sa beer house. Madapa ka sana! Ay! Ay! Oh, ay, magdilang demonyo ka, Dado! Natatanga ako! Ay, nagoy! Aray! Inay, Oh, Juan, narito ka pala. kanina pa po ako narito sa labas ng sugalan. Bakit hindi ka pumasok sa loob? Nakita ko pong nagsusugal kayo. Gago ka.
Sana hindi ako tumayo agad sa mesa dahil nasimot ng puhunan ko. Ayoko po kasing abalahin kayo. Dahil baka magalit na naman po kayo sa akin. Eh, hindi ako magagalit sa'yo. Basta may pera kang iaabot sa akin. Ito po ang pera. Oh, yan! Ganyan! Oh, akin. Kung ganyan ka ng ganyan, edi good shot ka sa akin. Makakapagsugal na naman ako. Inay, Okay na. Nabigyan mo na ako ng pasugal ko. Sige na, umalis ka na. Inay, Ano? kaya naghintay po ako rito sa labas. Matagal-tagal na rin po mula nung mapalayo ako sa inyo. Oh. Namimiss ko po kayo. Anong na-miss na kalokohan na sinasabi mo? Tumigil ka nga. Nay, mula po sa pagkabata ko, hindi ko pa po natitikman ang mayakap kayo. Ano? Ako? Yayakapin mo? Maaari po ba, Inay? Bago po ako umalis, mayakap ko po kayo. Ay, nako. Wag na. At baka malasin lang ako. Kakurnihan lang yung yakap-yakap na sinasabi mo. Hoy, sa susunod na punta mo rito sa squatter, ha? Laki-lakihan mo naman ng halagang iaabot mo sa akin. Ha? O sige na. Umalis ka na. Sige na. Inay, Lumayas ka na. Inay. Inay. Norma, buti umuwi ka pa. Ay, Eh maghapon magdamag kang wala. bakit hindi ako uuwi rito? Eh, dito ako nakatira. Umurong ka nga dyan sa papagat ng makahiga ako at makapagpahinga. Uy, Pagod ako eh. saan ka napagod? Ano ba ikapapagod sa sugalan? Nagsugal ka? O O ano? Teka nga, Bert. Bakit ba ganyan ang pananalita mo? Bakit ganyan ang tingin mo sa akin? Pinagdududahan mo bang may ginagawa akong milagro kapag umaalis ako rito sa bahay? Na niloloko kita, ganon? imposible ba? Hindi kita niloloko. Niloko mo na ako noon. Ipinaako mo sa akin ang anak mo sa ibang lalaki. Oy, huwag mo akong pandilatan, ha? Gaga ka! Aray ko. Ha? Bitiwan Ha? ng braso ko, nasasaktan ako. Wag mo na ako lolokohin uli, Norma. Kapag nalaman kong may lalaki ka na naman, Ano ba? na iniiputan mo na naman ako sa ulo, dalawa lamang ang kababagsakan mo. Ospital o sementeryo. Bitiwan mo ko! Kung ayaw mong umalis ako ng bahay at magbabad sa sugalan, kumilos ka! Gumawa ka ng paraan para maikabuhay tayo! Dahil hanggat narito ka lang sa bahay at walang ginawa kundi lumaklak ng alak mo, hindi mo ako mapipigilan sa pagsusugal para hindi tayo mamatay sa gutom! Oh, Bert, ikaw pala. Oh, magpauso ka muna. Wag na. Hinanap lang kita tungkol sa inalok mo sa akin minsan. O ano, napag-isipan mo na ba? Tama ka eh. Nagsasayang lang ako ng oras sa pagtambay sa bahay. Gayong pwede naman akong magkapera. Kung gano'n, payag ka na mag-tandem tayo sa pagnanakaw? Oo. Ayos! Saan tayo magnanakaw? Saan? Umano po, Mami? Juan, awaan ka ng Diyos. Oh, kumusta ang lakad mo? Galing na po ako sa squatter. O ano, nakita ba kayo ng nanay mo? Nangyari ba yung gusto mo? Mami, Eh, hindi ba sabi mo na magpaalam ka sa akin? Pupunta ka doon sa dating tinitiran mo para makita ang nanay mo dahil namimiss mo siya?
Nakita po kami ni Mami. Nayakap mo ba siya? Iyan po talaga ang balak ko. Namimiss ko po ang inay ko. Kaya gusto ko po siya makita. Kaya gusto ko po siyang yakapin. Pagyakap sa magulang na ni minsan. Hindi ko pa po naranasan mula nung maliit pa po ako. Pero... Luhan, Mami, natuwa po ang nanay ko nang abutan ko po siya ng pera. Pero hindi po siya pumayag na mayakap ko. Kakornihan daw po yun. Baka daw pumalasi siya sa sugal. Kaya hindi ko po siya nayakap. Kahit na sabik po akong mayakap siya. Pagyakap sa isang ina na kinasabikan kong maranasan. hindi man naibsa na pananabik mo sa iyong ina. Hindi mo manayakap ang nanay mo. Narito ako. Mami. Sa akin kayo makakapanak. Mararamdaman mo. Hindi lamang ang pagyakap sa iyong magulang pinanalabikan mo. Mararanasan mo rin mayakap ng buong pagmamahal ng isang ina. May pinagkakait sa iyo na tunay mong magulang. Mami. Mami. Oh, anak ko. Juan! Narena, Ate Natalie. Ate Natalie. Di ba sinabi ko sa'yo? Pagtawag ko, lumapit ka agad? Pinatay ko kasi muna yung hose ng tubig. Mamaya ko na itutuloy yung pagdidili ko ng halaman kapag nagawa ko na yung utos mo sa akin. Ang hirap mong pagsabihon? Ate, sinusunod ko naman ang inuutos mo. Bakit? Masama ang loob mo dahil binatukan kita? Ha? Hindi. Masama ang loob mo? Hindi. Kaya lang, tuwing wala rito sa bahay si Mami, lagi ka nalang galit sa akin. Lagi mo na lang ako sinasaktan. Paano hindi ako magagalit sa'yo? Paano hindi kita sasaktan? Kahit na anong sabihin at gawin namin ni Joel sa'yo, ayaw mo sundin ang utos namin na lumayas ka dito! Ate Natalie. Ah! Huwag mo akong titingnan-tingnan ng ganyan na parang umiiyak talaga, ha? Hindi ako naawa sa'yo, huy. Lalo kumukulo dugo ko sa'yo, buisit! Maglinis ka sa kwarto ko! Oo. Linisin mong mabuti dahil ayokong makakakita ng kahit nakapirasong basura. Dahil nagngingit-ngit ako sa basura na tulad mo! Squatter! Sampid! Basura! Juan, bakit? Baka gusto niyo po ng kape habang nagbabasa kayo ng dyaryo. Ipagtitimpla ko po kayo. Hindi na. Daddy. Ano ba itinatayo-tayo mo? Ha? Bakit? Sabihin mo kung anong gusto mo sabihin. Daddy, pwede po bang... Pwedeng ano? Pwede ko po ba kayong iyakapin? Juan, Daddy? kapag nagbabasa ako ng dyaryo, ayokong inaabala ako. Daddy? Sige na. Tingnan mo kung meron kang pwedeng gawin. At iyon ang asikasuhin mo. Opo. Hoy! Huwag kang lalapit sa akin ang hindi kita tinatawag, ha? Opo, Daddy.
Saldi, Anong gusto mong pag-usapan natin, Mercy? narinig ko ang pag-uusap niyo ni Juan kanina. Mercy, Bago siya lumapit sa'yo, nakita ko yung labis na pananabik sa kanyang mukha. Pananabik na matikman, maramdaman ng pagyakap at mayakap ng tunay niyang ama na matagal niyang hindi naranasan dahil matagal mo siyang pinabayaan. Mercy, Matagal, Saldi. Matagal na panahon nang nanabik si Juan sa pagmamahal ng tunay na magulang. At ngayon nakasama kanya na may pagkakataon siyang madama ang yakap mo sa kanya ay malapit na kayo sa isa't isa. Parang napakalayo mo pa rin sa kanya. Walang kasalanan si Juan sa naging pagkakamali niyo ng kanyang ina. Bakit mo siya pinarurusahan? Bakit, Saldi? Mercy, Awang-awa ako sa anak mo. Maawa ka naman kay Juan. Ako na nakikiusap sa iyo. Ako na nagmamakaawa, alang-alang man lang sa akin. Maaari mo bang bahagi na ng kahit konting pagmamahal si Juan? Maaari ba, Saldi? Maaari ba? Juan, Daddy, nang lumapit ka sa akin kanina at gusto mong yumakap, hindi ko na pagbigyan ang gusto mo. okay lang po. Naiintindihan ko naman po na busy po kayo at ayaw niyo maistorbo sa pagbabasa niyo ng dyaryo. Hindi yun. Nakita ko sa di kalayuan ng ate Natalie at Kuya Joel mo. Nakatingin sila sa atin. Napansin ko nga rin po sila. Alam nating hindi pa nila lubos na natatanggap na makasama ka. Na maging kapatid nila. Na makabilang ka sa aming pamilya. Daddy, Kung nakita nila na pinagbigyan ko ang gusto mo, malamang magselo sila at sumama ang loob sa iyo at sa akin. Bagay na ayokong mangyari dahil gusto kong mamayani sa bahay na ito, sa pamilya natin, ang pagkakaunawaan, ang pagmamahalan. Naintindihan mo ba ako, Juan? opo. Huwag sanang sumama ang loob mo sa akin. Hindi po, Daddy. Salamat. Daddy, Ngayong tayo lang ang narito sa kwarto mo. Maaari mo na ako yakapin. salamat po, Daddy. Maraming salamat po. Ate Pia, Oh, masaya kaya, Tawan. kasi nga sabi ko sa'yo na magkasarili lang kami ng daddy ko. Pumayag siyang yumakap ako sa kanya. Kaya niyakap ko siya. Mahigpit na mahigpit. Habang hindi ko mapigilan ng mapayak sa labis na tuwa. Mabuti naman at pagkaraan ng mahabang panahon ng matagal na pagkakalayo mo sa tunay mong ama. Naibsan ang pananabik mo makasama at mayakap siya. Naging masaya ka na. Masayang masaya ako, Ate Pia. Kaya nga naparito ako eh. Kasi gusto kitang yayain magmerienda. Para i-celebrate natin ang kaligayahan ko. Halika na, ate. Akong taya. O sige, pagbibigyan na kita. Ayos. Ay, Ano, konduktor? Nakahuli ka ba ng isda? sobra ka na imo ha.
Bakit mo pinatin si Juan? Wala, Bea. Gusto ko lang makakita ng napasubasod sa lupa na balang araw magiging konduktor. Doktor pala. Doktor Albulario. Sobra ka na! Bakit mo ako sinampal? Huwag kang patulan si Ate Mia! Hayop ka! Papalaganawan? Kung ako lang ang inaasar mo, makakapagtimpi ako! Pero hindi ko mapapalampas ang pananakit mo sa matalik kong kaibigan! Gugulping kita! Gugulpihin ko! Hindi mabura sa utak kung sinabi ni Norma. Kung ayaw mong umalis ako ng bahay at magbabad sa sugalan, kumilos ka! Gumawa ka ng paraan para maikabuhay tayo! Dahil hanggat narito ka lang sa bahay at walang ginawa kundi lumaklak ng alak, hindi mo ako mapipigilan sa pagsusugal para hindi tayo mamatay sa gutom! Susundin ko ang gusto mo, Norma. Kikilos ako. Sisiguruhin kong hindi tayo mamamatay sa gutom. Hi, Bert. Ha? Ikaw pala, Cynthia. Uy, baka gusto mong mag-good time. Isa lang ang good time na alam ko. Nagsusolo ako sa inuupahan kong entresuelo. Alak ka ba? Ikaw naman? Walang laman ang utak mo, kundi alak. Pati pera laman na ng utak ko ngayon, Cynthia. May pera ka ba naman? Malapit na. Kasi galing ako kay Dado. May napag-usapan kaming racket. Sus! Ikaw nagpapapaniwala ka dyan kay Dado? Sa 10 sinabi nun, 11 sablay. Hindi sasablay ang napag-usapan namin. Bakit? Ano bang racket nyo? Ano po, Itay? Magnanakaw kayo? Ano ba? Yung bunganga mo. Baka may ibang makarinig sa'yo. Itay, masama po ang balak niyo. Hindi ako nagtsagang mag-abang sa paglabas mo sa gate ng bahay ng ama mo. Kung hindi ako desididong ituloy ang plano namin ni Dado. Sino pong Dado? Si Mang Dado na kalugar natin? Siya nga. Itay, wala pong ginawang mabuti ang taong yun. Pusakal na magnanakaw po yun kaya labas-pasok sa kulungan. Kaya nga siyang katandem ko. Para walang sablay ang balak namin dyan sa bahay na tinitiran mo. Itay? Malinaw ang narinig mo, Juan. Magnanakaw kami ni Dado sa tulong mo. Nanakawan namin ang bahay ng pamilya Crisostomo. Ano, Joel? Lumabas sa resulta ng drug test kay Juan na negative siya sa paggamit ng marijuana? Oo, ate. Kaya hindi nangyari ang inaasahan natin na magagalit sa kanya si Daddy at palalayasin siya at papakulong. Sinuswerte pa rin ng Juan na yan. May araw din siya. Mamalasin din siya. Kailan kayo? Yan ang hihintayin natin. Ayoko magtagal pa siya dito. Ako rin. Di na nga ako nagpapadalaw sa mga friends ko na dating dumadalaw dito sa atin eh. Pareho lang tayo, ate. Kasi ayokong malaman nila na meron tayong kapatid sa labas. Bakit naman kasi nagkaanak pa si Daddy sa labas eh? Bakit kasi ayaw lumayas ng Juan na yon? Ginagawa naman natin ang lahat para lumaya siya eh. Pinagsisiksikan pa rin niya ang sarili niya sa pamilya natin. Magkakaroon din ng dahilan para mapalaya siya sa bahay na ito. Pero, ano kaya? Ano kaya kung magagawa siya ng malaking kasalanan para si Daddy na mismo magpalaya sa kanya? Juan, baka biniro ka lang ng itay birth mo. Hindi, Ate Pia. Seryoso siya nung pumunta siya dito sa bahay ng tunay kong ama at kausapin niya ako. Kaya tinawagan kita. Sobra naman ang tatay-tatayan mo. Inaabutan mo na nga ng pera sila ng inay mo paminsan-minsan. Pag-iisipan pa niya ng masama ang pamilya ang tinitirhan mo. Kaya nga hindi ko malaman ang gagawin ko eh. Huwag kang papayag sa gusto ni Mang Bert. Sabi ko nga sa kanya hindi ako papayag sa gusto niya. Pero hindi na raw magbabago ang balak nila ni Mang Dado.
Sukat nakipagsabuatan sa kanyang tatay-tatayan mo. Kilala dito sa lugar natin na pasakal na magnanakaw ay standby na yun. Nasunog na ang utak ng tatay ko ni Mang Dado. Hindi dapat matuloy ang masamang balak nila rito sa bahay ng mga Krisostomo. Talaga? Kawawa naman ang pamilya ng tunay mong ama kapag nanakawan sila ni na Mang Dado at Mang Bert. Ate Pia, ano kaya ang mabuti kong gawin? Teka, kapag isinumbong mo naman si na Mang Dado sa tunay mong ama, Malamang magalit si Itay Bert sa akin. mabuti pa. Kapag ingatin mo na lang ang pamilya Crisostomo para hindi sila mapagnakawan. Ay, teka, Juan, may tao pala sa likuran ko. Hindi pala ako nag-iisa dito sa labas ng bahay namin. Sige na, saka na ulit tayo mag-usap ha. Bye-bye na. Okay, Ate Pia. Bye. Bye. Narinig ko makikipag-usap mo sa cellphone, Pia. Ang inaalo ko trabaho sa iyong pag-isipan mo. At tanggapin mo na. Huwag ang ibang walang kwentang bagay na magbibigay sa'yo ng problema. Aling Cynthia? Kung may gustong nakawan sina Dado at Bert, huwag mo silang makialaman. Huwag mo silang hadlangan. Pag nabulilyaso ang plano nila, malamang ikaw ang mapagbunto na ng sisi at galit. Kawawa ka. Malamang madisgrasya ka. Bye, Mami! Bye, Mami! Bye, Natalie! Joel, mag-iingat kayo, ha? Po! Papasok na sa school sina Ate Natalie at Kuya Joel. Ang gaganda ng mga uniform nila. Pareho silang nag-aaral sa private school. Samantalang ako, kahit sa public school, hindi ako nakapag-aral. Kasi pilit akong pinatigil sa pag-aaral ni na Inay at Itay Bert para magtrabaho ng kung ano-ano. Para masuportahan ko ang pagkain namin at mga bisyo nila. Naiinggit ako sa gaya ni na Ate Natalie at Kuya Joel na nag-aaral. Naiinggit ako sa kanila. Juan, nakita ko nang lumabas ng bahay ang Ate Natalie at Kuya Joel mo. Nakatingin ka sa kanila. Hindi mo sila hiniwalayan ng tingin hanggang sa sila'y makaalis. Naisip ko lang po, Mami. Sana po balang araw makapagsuot rin po ako ng uniform. Sana balang araw makapag-aral din po ako. Hindi ka ba nakapag-aral? Nang makatapos po ako ng elementary, hindi na po ako pinag-aral ng nanay at tatay ko. Pero gusto mong mag-aral. Gustong gusto ko po. Kaya nakiusap po ako kay Inay at Itay. Nagmakaawa po ako sa kanila. Pero kahit anong pakiusap at pagmamakaawa ko po sa kanila, hindi po sila pumayag na mag-aral ako. Huwag kang malungkot. Huwag kang umiyak. Gusto ko po sana magpatuloy ng pag-aaral. Para balang araw po, matupad yung pangarap ko. Kahit po, imposibleng mangyari yon. Ano bang pangarap mo? Gusto ko po sanang maging doktor. Hindi imposibleng matupad ang pangarap mo, Juan. Matutupad ang pangarap mo. Makakapagpatuloy ka ng pag-aaral. Makakatapos ka. Palang araw, magiging isa kang doktor sa awa at tulong ng Diyos. Ano, Mercy? Doktor? Oo, Saldi. Yung pala ang pangarap ni Juan. Yung pangarap mo para sa iyong sarili noon na hindi mo natupad. Huwag na natin pag-usapan yun. Sabi mo, ano bigong pangarap mo? Gusto mong matupad sa anak mo, di ba? Dahil gusto ko magkaroon ng doktor sa pamilya natin. Si Juan, Saldi. Pag-aaralin na natin ang medisina si Joel. Pag-aralin din natin ang medisina si Juan.
Mercy, Saldi, anak mo rin siya. Tungkulin mo bilang magulang na bigyan ng magandang kinabukasan ang iyong mga anak. Ang tulungan silang maabot ang kanilang mga pangarap. Pantay-pantay ang dapat maging pagtingin mo sa lahat ng mga anak mo. Matagal mo napabayaan si Juan. Matagal kang nagkulang sa kanya. Dapat lang napunan mo ang mga naging pagpapabaya at pagkukulang mo sa iyong anak. Kahit isa siyang illegitimate child, hindi ba? Hindi ba, Saldi? Pambihira naman si Aling Ofelia. Pinaghintay ako sa bahay nila para makakuha ko ng mga ibebenta kong basahan. Hindi naman siya nakatapos sa pananay dahil nag-away sila ng kanyang asawa. Wala tuloy ako nakuha mga basahang pambenta ko bukas. Ginabi pa ako sa pag-uwi. Di bale? Dito na lang ako dadaan sa eskinita kahit madilim. Ito kasi yung shortcut para madali ako makarating sa amin eh. Ha? May makakasalubong ako? Uy! Pia! Si Mang Dado? Ang magandang tiyempo nga naman. Hindi mo akalain. Lalapit at dudulog kung talagang akin. Mang Dado, bakit po kayo sumabay sa akin? Bakit? Ayaw mo ba? May kasama ka. E di para tayo mansyon. Huwag niyo ako akbayan! Huwag mo akong pagsupladahan. Ha? Kutsilyo! Tama ka, Pia. Matalas itong itinuto ko sa leeg mo. Kaya huwag kang sisigaw. Huwag kang papalag. Halika! Halika! Madiwan niyo ako, Mang Dado! Dito tayo sa madilim na sulok ng eskinita. Huwag niyo ako kalagkarin! Madiwan niyo! Huwag ka nang pumalag! Mang Dado! Bumabaon na po sa liig ko ang dalim ng inyong kutsilyo! Matagal na ako nang gigigil sa kasaksihan mo, Pia. At hindi ako papayag na maunahan pa ako sa'yo na iba. Kaya magiging akin ka ngayon sa ayaw at sa gusto mo. Wag po! Magpapabaya ka naman. At masisiyahan ka rin naman sa gagawin ko sa'yo. Mawa ko yun sa akin! Huwag ka nang pumalag. Isa pa. Isa pa, Pia. Isang palag pa. At hihiwalay ang ulo mo sa katawan mo. Ipukutin ko ang ulo mo. Wala pa rin dumara ang tricycle. Pagbaba ko ng tricycle, sasakay pa ako ng jeep sa labasan bago ako makauwi sa bahay ng pamilya Crisostomo. Ayun. May tricycle. Para! Ay, may pasahero pala. Pero okay lang. Kahit ginabay ko ng pag-uwi, sulit naman ang lakad ko rito sa squatter. Nakita ko si inay sa sugalan. Wala siyang kamalay-malay na habang nagsusugal siya, nakatingin ako sa kanya. Nagsawa ako ng pagtingin sa kanya bago ko umuwi. Kahit man lang sa ganung paraan, pag nakikita ko si inay, naiibsan ng pananabik at pangungulila ako sa kanya. Sobrang miss na miss ko siya. Si Aling Cynthia yun Aling Cynthia! Ikaw pala, Juan. Bakit po kayo humahangos? Kasi naghahanap ako ng makakatulong kay Pia. Si Ate Pia po yung kaibigan ko? Oo. Bakit po? May masama po bang nangyari sa kanya? Oo. Nakita ko pinapwerasya siya ni Dado doon sa madilim na sulok ng eskinita. Ano po? Hindi po maaari yun! Ay, Juan! Saan ka pupunta? Tutulungan ko po si Ate Pia! Nako! Wala ka labang kay Dado! May matalas siya! Baka mapatay ka lang niya!
Nahubaran na kita. At kahit nasisinagan lang ng liwanag ng ilaw ng poste, nakikita ko ang kaseksihan mo na pagsasama mo dito sa dilim. Wala po kayo sa akin. Anong bahawa, ha? Walang makakapigil sa akin, Pia. Magyari na ang mangyayari. Hindi ko palalampasin ang gabi ito na hindi ko natitikman ang maganda mong katawan. Bitiwan mo si Ate Pia! Ang ulo ko! Ate Pia, buti na lang nakapulot ako ng kaperasong kahoy na inampas ko sa ulo ni Mang Dado. Halika na, Ate Pia. Lumayo na tayo rito. Bilisan natin. Dali. Hoy! Narangkadong awan! Pagsisisihan mong pagtalo mo sa akin! Gaganti ako sa'yo! Tutudasin kita! Dado? Bert! Ba't umahangos ka? Oh, may dugo ka sa ubo. Ang tarantadong anak-anakan mo! Si Juan? Oo! Tinalo niya ang ulo ko! Kaya nahabol ko siya! Gaganti ako sa kanya! Dado. Bert, huwag kang makikialam! Kung ayaw mong madamay ka sa galit ko kay Juan! Wala akong pakialam kahit anong gawin mo sa kanya. Hindi ko mapapalampas ang atraso niya sa akin! Gantihan mo siya kung gusto mo. Pero huwag ngayon. Ha? Kailangan natin si Juan sa plano natin pag nanakaw sa bahay ng mga Krisostomo. Bert? Malaking may tutulong niya sa atin para hindi mabulilyaso ang ating plano. Kaya pagpaliban mo na muna ang pagganti kay Juan. Okay? Mang Dado, lumiliit na ang mundo ni Juan dito sa squatter. Ako pa ang kinatalo niya, Imo? Ako ba? Malaki rin ang atraso niyan sa akin. Hindi ako papayag na hindi makaganti sa sino mang kumakatalo sa akin. Patay ang Juan na yon. Magpapaliban ko lang muna ang pagganti ko sa kanya. Para hindi mabulilyaso ang plano namin ng tatay-tatayan niya. Plano niyo ni Mang Bert? Anong plano? Sa amin na lang yun. Eh, baka pwede niyo akong sumabi dyan, Mang Dado. Kasi gusto ko rin kumita. Hindi na. Baka sa halip na makatulong ka sumablay pag-diskarte namin ni Bert ng dahil sa'yo. Mang Dado naman. Sa pagganti na lang kay Juan, doon ka umeksena. Okay. Pagkatapos ng diskarte namin ni Bert, kakatayin natin si Juan. Juan, Inay, salamat. Salamat at naisipan mo magbalik dito sa squatter. Natutuwa ako sa pagdating mo. natutuwa po kayo, Inay? Oo, kasi matagal na rin mula nung umalis ka rito sa bahay. Hindi po ako aalis, Inay. Kung hindi niyo po ako pinalayas. Pinagsisisihan ko na yun, Juan. Nagsisisi po kayo sa pagpapalayas niyo sa akin? Oo, nagsisisi ako. Sising-sisi ako. Inay, Nang mawala ka, nang hindi na kita nakikita, saka ko na pag-isip-isip ang maraming mga pagkakamali ko sa'yo. Saka ako nakadama ng pananabik at pangulila sa'yo. Kaya gusto kitang makita at mayakap. Inay. Patawad sa lahat ng mga naging pagkakamali ko sa iyo, Juan. Anak. Inay, ang pagyakap niyo po sa akin, labis-labis ang dahilan para mapatawad ko po kayo. Salamat po, Inay. Maraming salamat po. Na sa unang pagkakataon, tinawag niyo po akong anak. At sa unang pagkakataon, nadama ko pong mayakap at yumakap sa isang ina. Maligaya po ako. Ngayon ko lang sasabihin to, anak. Mahal kita.
Mahal na mahal kita. Mahal ko rin po kayo, inay. Mahal na mahal ko rin po kayo. Inay, mahal ko po kayo. Inay. Panaginip lang pala. Akala ko totoo na. Na tinawag akong anak ni inay. Naniyakap niya ako. At nayakap ko siya. Panaginip lang pala ang lahat. Panaginip lang. Ito ang weekly allowance mo, Natalie. Thank you, Daddy. Joel, para sa ito. Salamat, Dad. Uy, medyo malaki po itong naibigay niyo sa akin, Dad. Sa akin po, Dad. Ganun din. Sinadya kong dagdagan ang allowance nyo para lalo niyong pagbutihin ang pag-aaral nyo. Thank you po, Daddy. Ngayon pa lang, umasa na kayo na magkakaroon kayo ng anak na accountant. Salamat, Natalie. Hindi ko po bibiguin ang pangarap niyo para sa akin. Inaasahan ko rin yan, Joel, na hindi mo bibiguin ang pangarap ko para sa'yo. Dad. Maasahan ko ba na balang araw magkakaroon ng doktor sa pamilya natin? Opo. Opo naman, Dad. Salamat, anak. Makatapos ka lang ng pag-aaral, magkaroon lamang ng manggagamot sa ating pamilya, wala na akong mahihiling pa. Ako na siguro ang magiging pinakamaligayang ama sa buong mundo. O, taya pa. Basta ako ang bangka, dagdagan nyo ang taya. Para makabawi naman ako sa pagkatalo ko ng mga nakaraang araw. Hanggat binubuenas ako, tumaya pa kayo. O, sige, taya. Sige. O, ikaw. Kaya ako. Okay ka na dyan? Oo, okay na yan. Dagdagan mo naman yan. Oh. Okay na yan, deal mo na yan. Oh, sigurado kayo, wala nang tataya. Wala na, ha? Bigyan mo na. O, sige. Magbibigay na ako ng barahan. Okay. Good ako, ha? Good. Bigla yata akong minalas. Okay, sir. Iirit pa ako. Okay. Oh, pare. Ano ba yan? Puta ka. Silap ka. Maglalagtad na ako ng bala, ha? Ito, ayan o. Ayan. Ano ba yan? Oo, nasilat ako, sablay ang hirit, butata. Ano ba yan? Malas. Kung kailan naman kayo tumudo ng taya, saka naman ako nasilat. Sana yung 300, bayad na. Ayan, bayad ko sa'yo. Laki. Hira. Yan sa'yo. Okay. Simot tuloy ang puhunan ko. Pampihira. May dumating kasing malas. Puta. Inay. Tuloy na namin to, ha? Ikaw, ang malas, Juan! Kaninang wala ka rito sa sugalan, panay ang hamig ko. Pero nang pumasok ka, bigla akong inalat. Wala naman po ang ginagawang masama eh. Ang pagpasok mo rito ang masama! Ang malas! Inay, pinagtitinginan po tayo ng mga tao rito. Wala akong pakialam! Inay, Bigyan mo ako ng puhunan ko. po, wala na po akong maibigay sa inyo. Ano? Pamasahe ko na lang po pauwi ang natira sa bulsa ko. Ay, nako, wisit ka talaga. Kaninang inabutan mo ako ng pera, umalis ka na. Pero bakit nagbalik ka pa? Ha? Bakit? Gusto ko po kasi kayong makita. Namimiss ko po kayo kaya naparito po ako. Pahamak ka. Wisit ka talaga. Wisit ka. Nay, huwag niyo naman po akong sampalin. Ano wag sampalin? Minalas ako dahil sa'yo. Kaya mamalasing ka din sa akin ngayon. Ay, kailan? Sarap talaga ng mama, Dado. Oo naman.
Kaya lang, tama na muna yung nainom natin, ha? Nagpakondisyon lang naman tayo eh. Pwede na tayo lumakad. Ngayong gabi na? Oo, ngayong gabi na. Ngayong gabi natin pagnanakawan ang bahay ng pamilya Crisostomo. Kaya ka nagdilensya ako ng kargada natin. Dado. May tao yata rito sa eskinita. Dado? Ha? Bert? Si Cynthia. Hoy, teka! Sandali, huwag kang tumakbo! Dado! Ano? Narinig mo kami ni Bert, hindi ba? Hindi! Sinungaling! Narinig mo kami! Ha? Narinig mo kami! Oo. Narinig ko kayo. Dado, baka maging problema natin GRO na yan. Hindi, Bert. Hindi niyo ako magiging problema. Hindi mo kami chuchucho. Hindi. Siguruhin mo lang yan kung ayaw mong madisgrasya ka. Hindi ko kayo ipapahamak. Pero, Ano? pag marami kayo nakulimbot, ha? Balutuhan niyo naman ako. Dado, ayos. Ayos. Matapos natin umakit sa ibabaw ng pader, nakapasok na tayo rito sa bakur ng bahay ng mga Crisostomo. Nandito na tayo, Bert. Kaya wala nang atrasan to. Oo. Mangyari na mangyayari. Papasukin natin ang bahay ni Salde Crisostomo. Tara. May lumabas sa pinto ng bahay. Si Juan. Ang bakal ko. Ako bahala sa anak-anakan mo, Bert. Sige, sunod ako sa'yo. Halika! Mang Dado? Bilib ako sa talas ng pangamoy mo. Kahit may bonnet na ang mukha ko, nakilala mo pa rin ako. Nabusesan ko po kayo. Huwag kang papalagwan. Huwag kang mag-iingay. Isang maling kilos mo lang. Ipuputok ko tong bakal kung nakatutok sa ulo mo. Kakarat ang utak mo!